Ayan mga kabukas, oh, testingin nga natin yung bubong. Tingnan natin kung may tulo. Wala bang tulo? Ayan mga kabukas, oh. Lakas ng ulan. Ayos. Ito yung inaano ko yun kasi maiksi nga yung yero. Pero ayan, oh, nakobera na siya nung overlap natin. Nakobera na. Ayan, oh. So ito, lamesa na lang mga kabokals. Lamesa, upuan. Oh. Hindi may ano na. May matatambay na si Emon. Naman. Ayan. Hello mga kabokals. Ayan, nandito naman tayo sa ating suking hardware. Kay Gab Mini Hardware ng Barangay Kamachili, DRT Bulacan. Ayan. So bumili tayo ng 5 ditosing yero at 10 2x2x10 na coco lumber. Then meron tayong isang pako, binistay na buhangin, saka 2 kilong semento. Yung semento para sa kanal yun, ayusin ni Kuya Natoy para magandang daloy ng tubig. Ayan. And bumili tayo ng lumpia. Hindi. Ulam ko to eh. Ayan mga kabokals. So ito ay para doon sa harap nung bahay. Yan. Mamaya ipapaliwanag ko yung ating game plan kung bakit magbububong tayo sa harap nung bahay. At bakit inuna natin to kaysa doon sa kulungan ng kambing. Ayan, mamaya ipapaliwanag ko. I will explain. Ayan, ito. Ayan, so bibilogin ni Emon. Si Emon na may bagong shades. Ayan. 50 pesos mga kabokals, murang-mura. Hindi, bumili kasi ako kanina ng akin eh. Kasi napupuwing ako sa biyahe. Bumili din siya. Then ito yung coco lumber namin, 10 piraso. Meron kaming binistay na buhangin, saka alambre, pako. Ayan. Iayusin na natin kasi yung bahay mga kabokals. Target ko by next week, lipat kami ng mga alaga. Mamaya papaliwanag ko bakit ito inuna natin kaysa dun sa kulungan ng kambing. Ayan mga kabokals, nandito na kami. Ayan. So yun nga, magbububong tayo dyan mamaya mga kabokals. Ayun yung bahay na yan. Magbububong tayo sa harap. Kasi maglilipat na po tayo. Yung itong tinatambayan ko gagamitin na natin yan. And yung so kailangan magkaroon tayo ng bubong dyan para meron tayong pagtatambayan pag nandito tayo. At the same time yung yung kakain dyan, lamesa dyan natin ilalagay, saka upuan. Mamaya makita nyo. At pag-usapan natin kung ano magiging game plan natin sa paglilipat. Ayan, kasi may materialis pa doon, yung coop number 2, na doon manggagaling yung ibang materialis na gagamitin natin sa kambing sa bahay ng kambing. Kaya ayan, mamaya ipapaliwanag ko. Pero ito, i-discarga muna nila. Ayan mga kabukal. So ito isang dahilan kung bakit gusto ko i-priority yung bubong. Kasi nasanay silang kumain sa kulungan ng baboy. Sabi ko wag na kasi nalinis na yan. Diyan sila sa labas. Pero pag nagawa na natin yung yung bubong na sa harap ng bahay yan, diyan na kami kakain. Kasi nalinis na kahapon itong mga kabukal, yung mga kulungan. Balak ko kasing ilipat na by next week. Ayan. Kaya master ulam namin mga kabokals. Siyempre meron din ako niyan. Alam nyo yan, master sardines. Titipid na. Wala ng budget. Ito yung kanin ko, baong ko. May paano kanin. Tapos meron pa sila spaghetti para mamaya ito. Ito almusal nila dapat to, spaghetti. Gusto nila kanin, sige kanin. Babalik na rin nila, tanghalian nila, babanatan yan.
Tapos meron pa silang isang master. Para tanghalian nila yan. Ako, master kanin, saka bumili ako lumpia. Yan. Yan na, kain na kami. Yung mga bisita natin. Buntis na buntis to. Malapit na kayo hindi makapasok. Kaya lang kasi ilalim. Tumadaan minsan sa ilalim kasi wala pa akong balagbag sa cyclone. So ito nga si Kuya Natoy, naglilinis, pinapalinis ko na. Dadamuhan niya lahat yan. Kasi mag-umpisa na tayo mag-transfer din ng mga Madre de Agua. At saka para makita ko yung mahirap kasi parang nahirapan ako magplano pagka madamo. Mas nakita natin talaga yung idea pag malinis eh. And saka yung getting ready nga sa paglilipat ng mga Madre de Agua. Lahat kasi ng gilid na yan, pupunuin natin ng Madre de Agua yan. Ito, ready na itong kulungan na to. Ano na yan? Ita-transport na natin yung mga yobabs siguro by next week pa isa-isa. Kaya lang, ito mga kabukas, i-discuss ko na kung bakit ipa-priority natin yung pagbububong dito sa bahay kesa dun sa kulungan ng kambing. At saka itong gate niya, ipa-priority natin yan. Kasi ganito yan mga kabukals. Maglilipat na tayo ng mga alaga. Ngayon kailangan ko ng tao na nandito, naka-stationary. Kasi syempre magbabantay ng ating mga alaga. Kaya ayusin na natin itong harap ng bahay. Bububungan na natin. Dito tayo maglalagay ng lamesa, kainan. Siguro parang dirty kitchen. Sa baba na lang muna siguro pasamantala. Para maging livable na talaga siya. Kasi nga, plano ko by next week, pa isa-isa ko nanghahakutin yung mga baboy. At saka yung mga manok. Motor na lang din gagamitin ko mga kabokals. Kaya naman eh. Pa unti-unti. Yung mga baboy kasi ang game plan namin dyan, gagawa kami ng kahoy na cage. Yung parang crate. Parang crates na kakasya po yung isang inahin na hindi siya makakapalag. Yung kasyang-kasya lang siya. Tapos, bubuhatin, ikakarga dun sa sidecar. Pa isa-isa. And then pa isa-isa ang dala dito. Ngayon, baka may magsabi, mas lalo ka mapapagastos dyan. Mga kabokals, ang gasolina po na nauubos natin dito ay wala pang 100 kada biyahe. Yung 100 piso ko pong gasolina ay balikan na po yun, may natitira pa. So ganun po kasi katipid ang motor. Ngayon, meron po tayong doon, 3 inahin, 1 barako, 4, and then yung mga piglets kasi po pwede naman ng i-cage yun na yung meron akong cage ng aso doon eh. Po pwede naman na sila ilagay doon sa ibabaw ng ibabaw ng cage ng nanay nila. Sabay na sila. So sa baboy pa lang mag-4 na biyahe tayo. Let's say sabihin natin 4 na biyahe, that's 400 pesos. Versus arkila po tayo ng truck ng ELF. Pag nag-arkila po tayo ng truck, obligado pa rin po tayong gumawa ng multiple crates or multiple cage para sa kanila. Kasi hindi naman natin sila po pwede ikarga sa truck or sa sasakyan, kahit close van man yan o nang wala silang lalagyan dahil napakalalaki nun, napakalalakas nun, magwawala yun. So kailangan po natin ng individual crates. So mas mapapagastos po tayo kasi gagawa tayo ng 4. Versus sa idea po naisip ko na motor na lang gagamitin natin, isang crates lang ang kailangan natin and then 1 at a time po ang pag-transport natin. So, 'di ba? So sa crates pa lang nakatipid na tayo, at the same time 400 pesos na gasolina pong uubusin natin para po mailipat natin sila lahat dito. Mas matipid. Kung aarkila po tayo ng ELF, ang touring nga sa akin or ang presyong binibigay sa akin ni Pat, yung may hardware doon, is 3,000 per biyahe 3,000 po. So malaking diferensya po yung matitipid natin. Kasi ito nga mga materyales natin, motor lang ginamit ko eh. 'Di ba? Muntakin mo na baklas natin yung coop number 1, yung bubong dun sa may chapsuy area, saka yung breeding pen. Motor lang po pinanghakot natin ng mga materyales na yon. Kasi nga matipid naman po ang motor. At ito, may kambing sa loob. Labas doon. Pupupo kayo dyan eh. Labas doon. Labas doon. Labas.
Get out of here. Dun, labas doon. Anak ka na tinola kayo. Pupupo eh. Pupupuan nyo eh, bibinyagan nyo eh. Di pa nga naiputan ng mga manok ko to eh. Ayun. So ayun mga kabokals, ang ating game plan. Ayusin mo natin yung bahay para makapaglagay na tayo ng stationary tao. Magbabantay. And then unti-unti po natin hakutin yung mga baboy. Yung mga manok, ganun din. Motor na din pong gagamitin ko sa mga decal brown. May mga cages naman doon sa net. Yan, didiskarte lang muna. Nakapaghakot nga ako sa Angeles kung kayo po ay nakasubaybay sa akin, di ba? Nakapaghakot nga tayo ng decal brown sa Angeles to Bulacan eh. Gamit lang po yung motor natin na yan. So, kayang-kaya naman. Pagod nga lang kasi pabalik-balik, pero di ba? Ganoon talaga. Sabi nga, di ba? Wala namang mangyayari sa buhay mo kung naka-permis ka lang sa isang lugar, hindi ka nahihirapan. Sabi nga, kung gusto mo masenso, kailangan mo lumabas sa iyong comfort zone. Talagang nakakapagod yun, dahil pabalik-balik, pero ganun talaga. Ayun, nakita ko na yung yung ganda ng yung lupa, pagka nahawa na yung mga yan. Mamaya makita natin yung idea. Ayan, after lunch break, alauna ng tanghaling tapat, napakainit mga kabokals. Ayun ay tawag dito, nalinis ko na ito yo. Mamaya ipapalabas ko yan, ilalabas namin yan. And ito na. Ayun mga kabokals, meron na tayong pamakuan ng ating bubong. Yan. Nasa taas po si Vin Crudo. Vin Diesel Vin Diesel. Ito Tagalog version, Vin Crudo. Nabili namin kayo na yung shades na yung 50 yung isa sa akin, yung kanyang suot ko. 50 rin yun Kasi napupuwing ako sa mga kabokals. Makasabay kasi namin dito, mga truck ba, na may kargang tawag doon, buhangin yata yun o lupa. Buhangin yung mga dump truck, kaya nakakaano sa mata, nakakapuwing ba. Kaya bumili kami ng ng shades pang Yan. Dami naman na-harvest niya Yan. So mabalik tayo sa pinag-usapan natin kanina mga kabokals. Sisilo muna tayo konti. Ito tayo sa medyo malilim dito sa loob ng kulungan Ayan. So, pinapagawa ko na nga itong bubong muna sa harap ng bahay para ililipat ko na muna yung mga manok, mga alaga natin, baboy, manok, decal brown. Kasi hindi ko po mababaklas pala yung coop number 2 at saka yung kulungan ng kambing. Kasi may mga materialis pa po doon na kailangan ko para maitayo yung kulungan ng kambing So, kailangan ko pala munang ilipat lahat yung mga alaga dito para mabaklas ko po yung dalawang kulungan na yon. And then yung mga materialis po manggagaling doon, siya pong gagamitin natin na pang tayo sa kulungan ng kambing. May pamoste na tayo, ayan mga pamoste natin. Kaya lang, yung mga kahoy pa sa kayero, nandoon pa nakakabit pa doon sa coop number 2. So, kailangan pa po natin yon. Kaya yun po ang reason kaya inuna ko yan para po maayos yung bahay, makapag-iwan na ako ng tao dito, and then ililipat muna natin yung mga alaga natin pa isa-isa. Yung mga kambing naman kasi kahit wala pa silang kulungan, dadalhin po natin yung dalawang detachable nilang kulungan, yung may mga kwarto. Detachable po yung Voltes 5 kasi yung kulungan na yun. Yung pinakapapag nun, babaklasin yon, and then yung dalawang kulungan na maliliit, buo lang yon, dadali natin dito yon. Yun po yung i-arkila natin ng truck, kasi obligado tayong i-arkila ng truck yon dahil buo natin dadalhin yon. And then kasama na po yung mga kambing pagdala, or pwedeng unahin ko muna mga kambing dito, isisilong-silong nila muna natin sila dito, pwede namang itali-tali muna dyan. So yun, sistema muna tayo kasi hindi pala po pwedeng
basta-basta natin baklasin yun nang nandoon po yung mga alaga natin. Kaya ayan, napakainit oh. Mainit ba Mon? Napakainit, alauna ng pasado alauna ng tanghali mga kabukals. Napakainit. Ayan. Tapos sa baba niyan, dyan na kami maglalagay ng upuan. Tapos lamesa. Upuan, lamesa importante. Tapos yung lutuan siguro, kahit maglagay na lang kami ng ano, yung patungan lang ng kaldero. Tapos gatong-gatong lang muna, yun lang muna lutuin namin. Ayan, importante, may parang ano, living area. Yan, kasi hindi naman po pwedeng nasa loob, mainit sa loob. Saka yung ano, yung bintana ng bahay na palalakihan ko yan. Ano, maliit masyado. Para silang nasa ano parang preso ba. Kasi yung isang kasama namin ang gumawa niyan dati si Joseph. Masyadong maliit yung ginawa niya bintana. Hindi ko rin kasi nakita ko na nakagawa na niya. So wala na, hindi na ako nakapalag. Hindi na nakapalag. Naiporma niyan eh. Ayan. Yung yero po na yan, 5 pirasong di 12. 12 feet ang haba. Oh. Ayan. Yun ito. Tinatoy. Lumabas na yung ganda ng lote mga kabukas pag malinis talaga. Lumalabas yung ganda ng lote. Yung saging natin buhay na. Buhay na to kuya oh. No. May usbong na agad oh. Galing. May usbong na yung saging natin na tukod lupa. Paborito ko yung saging na yan. Sarap na sarap ako dyan yung saging green. Hinog na siya, green pa rin. Mabango saka matamis. Gusto ko yun eh. Yan. Na yung ibang lote na damuhan na. Yeah, Ate Nympha, kung nanonood ka, yan, don't worry Tapusin ko lang itong akin. Yung sayo naman ng ayusin namin. Medyo sumusukal na yung lupa, yung lote ni Ate Nympha. Saka kay Ma'am Eva, yung katabi niya. Yan. Ito kasi kay Ate Nympha, pwede nga raw natin taniman ng Madre de Agua yan. Kaya alagaan din natin yan, pero ayusin ko lang muna lahat dito. Ito ang bayugin mga kabukal. So nakita niyo naman walang butas oh. Yun ang matinding bayugin. Yung sinasabi ko kanina. Hindi, kaya pa. Sige. Sakto lang yan. Ayan. Okay naman mga kabukals. Hindi naman naabutin yung aking bumbunan. Importante dyan baka abutin yung bumbunan ko eh. Ayan. Tapos nakita nyo mga kabukals, naka-overlap siya sa taas. Kasi yung unang gawa nila, masyadong short yung yero. Ayan o. Kaya ginawa ko, pina-overlap ko. At the same time, may ventilation yan o. Kasi ayun o, may ventilation ng hangin yan. Pero yung tubig hindi papasok dyan kasi naka-overlap siya. And then ito isa nakapababa. And then yan, pinuputol ni Emon yung mga sobrang kahoy para hindi lakaran ng tubig. Lalakaran kasi ng tubig yan pagka inabot siya ng ulan. Yan, so lahat na nakausli dyan, lalagariin niya yan. And then yun na. Pagka nabubungan nyo na, yun yung pinakabubong namin. Ito na yung pinaka natin. Parang living area. Andito yung lamesa, upuan. And then sa side po pwede magluto. Yan, dirty kitchen. Ganyan. Yan, nakaharap ka sa mga alaga mo, di ba? Nakaharap ka sa alaga mo. May upuan ka rito. Tapos nakaharap ka sa alaga mo. Di ba? Okay. Init. Ilaw muna tayo. Init lalo niya sa bubong.
nagra-radiate yung init ng ano, ng yero. Matindi yung ano nito ni Neman, resistensya nito ni Neman, matindi. Yan. Ito, kunti na lang, yayari ni Kuya Nato ito. Mamaya makita nyo ano, lahat malinis na yan mamaya lahat. Wala na pa ako, yan na lang. Hindi, bibili na lang ako. Sa kasang yero pa, no? Sa pang yero. Ayun mga kabukals, kinapos. 5 yero lang yung kinuha ko kanina, 6 pala to. Hindi, aaho na ako ngayon. Tuloy niya. Isa pa, gate yung kapit nyo. Pero hintayin nyo ako bago nyo salpak yung ano bago nyo i-fix yung gate hintayin nyo ako Bili lang ako sa bibili lang ako ng ano mga kabukals. Yero. Ayan mga kabukals, bibili mo na ako yero, saka pa ako. Pantay ba? Pantay? Sige. Pinapos. Ayan na mga kabukals, additional na isa. Kompleto na yan. Tapos kalahating bako de yero. Ano to, linta? Akala ko linta. Itim lang pala. Hindi kaya natin, malapit na Malapit sa katotohanan niya papa. Malapit na sa katotohanan. Lumabas yung lumabas yung ganda ng lote talaga pag malinis, pag natapasan. Yan natin bubong. Huwag sana umulan. Kumukulog at nagdidilim ang kalangitan. Pag umulan, sa semon. Sakto 6 pala, kinain. 6 na yero. Nan, tulungan mo si Papa mamaya dito. Yung sa kawayan para patingin sa ilalim na kawayan. Isa mo naman yung papaya. Para malinis lahat. Para okay, so alright. Sana may kabit pa namin tong gate. Ayan mga kabukas. Design niya mga kabukas. Hindi. Okay naman yan, di ba? May design. Para makobera niya kasi yung short nga kasi yung kapos kasi yung yero dito para makobera niya. At the same time yan, design na rin. Saka yung diba papasok hangin doon, diba? Papasok ang hangin doon sa sa may siwang na yun, magsisirculate ang hangin. Yan na. Yan na. Ulan na. Ayan na po. Kulog-kulog na. Buhangin natin. Magagamit pa to dun sa harap ng baboyan. Hanggang dito siguro may lalatag pa natin yan. Siguro mga lang 3 bag na lang siguro yan. Yung natin yan, gagamitin natin lahat yan. May lalatag yan dun. Ito inis na mga kabukals. Saka ito nga pala mga kabukals, baka hindi matuloy yung deal namin ni Ate Gigi, yung landlord ko, na di ba na bagit ko nga sa last vlog ko dati nakaraan. Gusto nilang bayaran na lang yung mga bakod ko ron sa property nila na inupahan ko, kasama yung pader, yung sa likod, saka yung kulungan ng baboy. Wala na akong babaklasin doon na yero kasi meron pa tayo dung sa pagkakabila ko, nasa 75 pirasong yero po ang nandoon pa nakakabit sa bakod at kulungan ng baboy. Ngayon, prenesyon ko kasi sila kasi tinatanong nila kung magkakano ko nga daw pipresyohan. Kung magkakasundo kami, babayaran na lang daw nila ako. Ngayon, prenesyon ko kasi mga kabukas ng 35k kasama yung kubo. Sabi ko, kasama na yung kubo sa 35k. Kaya lang sabi nila hindi daw nila kailangan yung kubo.
Kaya sabi ko, sige po, 30k na lang po. Kasi may mga pader naman po yun sa likod. Nakapader po yun, and then yero. And then may mga bakal-bakal pa yun. Tapos yung kulungan pa ng baboy. And yung mga bakod nga po na nakapwesto na ron. So, kumbaga, isinama ko na po sa 30k yung, syempre yung hirap na rin, yung labor na rin. Kung magpapagawa ka pa. So, kasi itinatapat nila ako sa sa junk shop ba na 180 lang daw yung isang piraso, tapos 80 pesos yung maiksi na yero. So baka hindi kami magkasundo. Pagka ganun po, baka ipabaklas ko na lang po, and then yun yung shop pong gagamitin natin dito. Yan. Pero sabi ko naman po, tinatanong ko kung hanggang magkano ang tawad nila, at baka sakaling magkasundo pa kami. So inihintay ko na lang po yung reply. Pero ito, iahon ko muna yung ating motor. Iahon ko sa may mga sa bandang taas para hindi ako mahirapan mamaya. Ayan mga kabokals, inahon ko kasi yung ulan, maputik kasi yung daanan pag ito kasi mahirap na daanan palabas eh. Pero ito, pinosisyon ko na si rito kasi ayan, nalabasan na yan. And yan, mabato na pa kasi yung part na yan, mabato na, so hindi siya nagpuputik. Yan, yan ka muna. Balikan natin yung ating mga kasama. So yun nga po mga kabokals, presyong junk shop kasi ang gusto nila mangyari. 180 daw yung mahaba, 80 yung maiksi. Eh paano ko naman pong mababakuran itong area natin pagka ganun po nila binili yung mga yero natin? Hindi, might as well gamitin ko na lang po yung mga yero na yun dito. Kasi hindi naman po tayo makakabili ng ganung presyo sa junk shop, 180 piraso. Ang tagal ko na po bumibili ng mga retasong yero sa junk shop. 25 pesos, 35 pesos po per kilo. Eh sa isang yero po depende po sa bigat yan. Sa isang yero po pumapatak ng 200 plus yung lalo na yung mahaba. 240, 280. Pumapatak po yung sa junk shop na bulok-bulok na makapal. So yan, baka hindi po kakayanin talaga na mabakuran to. Saka mas malaki magagastos ko pagka ganun, na bibili pa ako. So hindi na, babaklasin ko na lang yun, diba? Pero yun nga, hintayin ko muna yung nila, yung price nila, kung hanggang saan ang tawad nila. Baka sakaling magkasundo pa. Yung kumbaga meet halfway. Ayan, meet halfway kung tawagin. Wag sana lumakas para maikabit namin yung gate. Ayan. Sana ganyan lang, huwag na lumakas. Ha? Dumiretso ako sa baba. Parang yan, parang slide yan. Parang ka nasa luneta niyan. Oo. Dapat may lubid ka. Cliffhanger, cliffhanger. Wala ba, may lubid tayo Ayan, nalipat na nila yung mga kawayan, mga kabokals. So ito na lang namang gitna na to, saka ito ang dadamuhan ko yun nato. Ayan, and then ayos na, malinis na yung area natin. Ayan, itong ating baboy mga kabokals. Yan, sigurado mapipintasan na naman kami sa bubong na yan. Sigurado mapipintasan na naman tayo sa bubong na yan. Pero yan natin sila. Ayan mga kabokals, sigurado ako mapipintasan naman tayo sa bubong na yan. Alam nyo kasi ito, ma-share ko lang mga kabokals. Yan, makailang ulit ko naman na sinabi, itong mga kasama ko na to, hindi naman talaga sila skilled. Hindi sila skilled, kaya ganyan po yung resulta ng trabaho nila. Kaya lang, okay naman po kasi nagagawa naman po nila yung pinagagawa ko. Hindi man maganda, pero it will serve the purpose nga. Hindi ko naman po, sabi ko nga nung nakaraan, ewan ko na kung na-catch nyo yun, sabi ko kay Emon, hindi ko kailangan ng maganda, ang kailangan ko matibay. At hindi ko kailangan ng maganda, ang kailangan ko masusunod yung gusto kong mangyari. Kasi minsan po pagka kukuha tayo ng yung sabi natin maalam, yung skill talaga,
Minsan kasi ayaw nila sumunod sa gusto mong mangyari kasi meron nga silang sinasuggest na sa alam nila dahil skilled nga sila, yun po ang tama. So yung nagpapagawa minsan hindi na nasusunod yung gusto niyang gawin. Kaya yun naman po yung take ko doon. At saka itong mga tao na ito mga kabokals, kahit po sabihin natin hindi sila skilled, yun nga, sumusunod sila sa gusto ko. At saka maasahan po sila. So nandiyan po sila. At saka parang tulong na rin po natin sa kanila. Kasi pag binitawan ko po sila, balik na naman po sila sa pa-extra. May gawa ngayon. Isang linggong walang gawa. 2 araw na gawa. 2 linggong walang gawa. Kasi ganyan po ang sitwasyon nila noon bago sila kunin. Ngayon lang po sila talaga nakakaroon ng talagang regular na trabaho na ito, permisan talaga sa atin. So, di ba, parang tulong na lang din natin sa kanila. Kahit ba hindi ganun kaganda ang gawa nila. Ang nasa isip ko naman kasi, nakakatulong ako sa kanila. Kasi ganun din po ako eh. Marami din po ako pagkakamali. Hindi naman din po ako perfecto. Marami po ako mga sablay. Pero po may mga tao pa rin pong tumutulong sa akin. At may tao pa rin po tumutulong sa akin hanggang ngayon na hindi ako iiwan. Kahit puro kapalpakan po yung mga nagagawa ko doon sa mga unang itinulong niya sa akin, andyan pa rin po siya. Hindi niya ako iniiwan. So yun naman po sa akin, ginagawa ko din po sa kanila yung kung ano po yung ginagawa sa akin. Diba? Nakakatulong tayo, although hindi nga ganun kaganda yung resulta ng trabaho nila, pero at least it will serve the purpose yung kung ano yung gusto natin gawin. Minsan kasi mga vocals, ito ano ba tawag dito? Ito mga kabukals sa akin lang Ako kasi, yan, dati-dati pa, ang dami nang nambabash sa akin. Sa itlog pa lang, yung pagbebenta ko ng itlog. Napakamura ko daw magbenta ng brown eggs. Sayang lang daw yung pagod ko, sayang lang daw yung efforts ko. Hindi nila nakikita yung bigger picture na gusto kong mangyari. May kita naman kahit paano maliit nga lang. Pero napapasaya naman natin yung mga kapitbahay natin. Nabibigyan natin sila ng chance na makabili ng murang brown eggs. Kasi mahal nga ang brown eggs, di ba? Sa atin, nakakabili sila ng mura brown eggs. Natitikman nila yung brown eggs sa affordable na presyo. Dahil nga po sa atin. So, konting sakripisyo on our part, pero nabibigyan naman po natin ng konting kasiyahan yung ating mga kapitbahay, yung ating mga kaibigan na bumibili po sa atin ng brown eggs. Same thing here sa kanila. So, hindi man po ganun kagandang trabaho, pero at least, nakakatulong po tayo sa kanila. Yung pang araw-araw po nila pangailangan na itatawid nila, pinaghihirapan naman nila, nakikita nyo naman, mabilis naman sila magtrabaho. Di ba? Ganun lang po kasi ako, hindi po ako lagi kasi nakapokus sa kita, mga kabokals. Marami po kasing paraan ang blessing po na darating sa isang tao. Hindi lang po yan sa negosyo, hindi lang po yan sa kinikita mo. Marami pong paraan para ikaw ay magkaroon ng blessing. Nakita niyo po, yung pagbibenta ko lang ng itlog, sa ginagawa ko ng ganong presyo, ang dami pong dumarating na blessing sa akin. Hindi man po dahil sa itlog, pero sa ibang paraan po, ang dami pong dumarating na blessing sa akin. Maraming pong problema pero palagi pong may solusyon, di ba? Try po natin gumawa ng mabuti sa kapwa natin, mga kabokals. Ang Panginoon po ang magre-reward sa inyo. Ang Panginoon po ang magbibigay ng kita na hindi nyo po nakukuha sa inyong negosyo, pero andun po yung inyong intensyon na makatulong sa inyong kapwa, di ba? Sa maliit na paraan na kaya nyo. Sa kanila din ganun, di ba, mga kabokals, di ba? Give and take lang naman para sa akin. Hindi ko kasi lagi tinitignan yung yung papabor lahat sa akin. Gusto ko kasi kahit papaano nakakatulong tayo, kahit papaano na i-share natin yung mga blessings na natatanggap natin, mga kabokals, di ba? So, di ba, ang dami kasing nambabash. May nagsabi, palitan mo na yan, kumuha ka ng mas magaling, mas skill, di ba? Paano naman pag pinalitan natin sila, may mga pamilya din po yan. Si Kuya Nato may maliit na, may baby pa yan na dumidede pa, di ba? So, paano na lang po pag pinalitan natin sila, kumuha tayo ng skills, sabi nila skilled, magaling. So, paano naman itong mga tao na to na sa ngayon po tayo ang inaasahan, di ba? So, yun lang po take ko. Yan. Pero sigurado
uulan din naman tayo ng bashing doon sa bubong na yun. Pero okay lang yan, walang problema yan. Basta sa sarili natin, alam natin yung ating posisyon, di ba? And ito nga, di ba? O nakita niyo naman. Ang daming problema, pero palaging may solusyon na dumarating. Hindi po ako pinababayaan ng Panginoon. Nagpapadala po siya ng mga taong tumutulong sa atin. Ayan, so shoutout nga rin po pala kay Sir Boyet na talagang hindi po ako pinababayaan hanggang ngayon. Tinulungan niya ako noon, tinutulungan pa rin niya ako hanggang ngayon. So yan, maraming salamat Sir Boyet. And syempre sa lahat po ng mga tumulong sa akin noon pa, maraming salamat din po sa inyo lahat. And ito nga, pinipilit kong maging maayos, maging independent na, para at least ay ako naman po, kung sakaling umasenso na po tayo, it will be my turn para tumulong po sa mga nangailangan na katulad ko na naghihikahos pero nakikita na nagsisikap naman. So sana magawa ko na yon, na kaya ko nang tumayo sa sarili kong paa, na wala na tumutulong sa akin, para ako naman po ang tumulong sa iba. Yan po ang goal ko. Sana po ay magawa na po natin sa lalo madaling panahon. Pero ito na, nakikita ko na mga kabukals, ito pong area na to ang magiging stepping stone natin para makamit po yung independent na pagiging successful, at para po maging tawag dito, para po makatulong naman po tayo sa iba. Yan, yung hindi po yung puro tayo na natin tulungan. Sana po dumating po yung panahon na tayo naman po ang makatulong talaga ng lubusan sa mga nangangailangan. Ito. Let's ko uli ating kulungan ng baboy, oh. Umuulan mga kabukal, oh. Umuulan. Lasa ulan, oh. Soda. Sakto yung pagkakaakit ko sa motor. Buti inakyat ko na ron kasi mahirapan naman kayo mamaya. Ayun yung tatlo kumakain. May natira pang kanin kayo sa kasardinas, yung binabanatan nila. Sakto, umuulan na. Ano pa lang, 2:30 pa lang mga kabukal. Maaga pa lang. Sana may kabit yung ano. Ayo, doon na sila kumakain mga kabukal, no? Doon na sila sa bubong kumakain. Ayan, no? Ito nyo ba? Ayos na yung bubong namin. Sana may kabit pa yung gate ngayon. Sana tumigil itong ulan. Ayan, mamaya mga kabukals, bago kami umuwi, ay i-update ko kayo sa aming matatapos ngayon. Ayan mga kabukals, so, testingin nga natin yung bubong. Tingnan natin kung may tulo. Wala bang tulo? Ayan mga kabukals, oh. Lakas ng ulan. Ayos. Ito yung inaano ko yun kasi maiksi nga yung yero. Pero ayan, oh, nakobera na siya nung overlap natin. Nakobera na. Ayan, oh. So ito, lamesa na lang mga kabukals. Lamesa, upuan. Hindi may ano na. May matatambayan na si Emon. Naman. Ayan. Sakto na diligan yung ating mga saging, oh. Abangan nyo mga kabukals yung mga itatanim natin dyan. Bibili tayo ng mga rambutan, guyabano, dwarf na coconut, saka siguro isang pirasong grafted na ang tawag ito, na mangga. Yan, isang piraso lang para sariling konsumo lang. Ayos, oh. Sakto. Pwede nang tambayan, oh. Diba? May upuan ka rito, oh. Lamesa, oh. Okay na. Sarap pa magkape dito mga kabukals, oh. Pagka umaga, oh. Tanaw mo kagad yung mga alaga mo. Kape-kape ka muna sa umaga, oh. Ayos. Yan, sana huminto yung ulan para may kabit namin yung gate. Malambot pa rin?
Ha? Na ano? Na pingas pa rin? Oh. Bagay, kakabit na lang naman yan, di ba? Hindi, ano yun muna natin, patigasin muna natin. Oo. Ito pagka may tao dito lagi, ano na yan, malilinis na yan. So ano, ililipat muna natin yung mga decal brown baboy. Kasi gusto ko na mailipat yung mga baboy, mga kabukal. Kasi sa ano, sa Santa Maria may nakita akong ano, quarantine checkpoint. Sa yung binibilang ko ng jarak sa mais sa may Mosog. May nakita akong quarantine checkpoint. Kinakabahan ako baka ano, maglagay naman sila ng quarantine checkpoint pati dito. Hindi ko mailabas yung mga baboy ngayon, hindi ko mai-transport dito, kaya kailangan mailipat na natin ito sa lalo madaling panahon yung mga yobamabis natin. Nako, yari. Mukhang hindi titigil to ng ano, mabilisan ah. Tayo lang yung malinis eh. Bilis kasing tumubo ng mga damo eh. Yung lupa ni Ate Ninfa oh. Sukal na kaagad eh. Ayos naman mga kabukas oh. Walang tulo oh. Ayos. Tapos maglalagay na lang ng lutuan dyan. Lamesa. Ito yung CR. Okay na yan, kahit wala ng bubong. Saglitan lang naman pagtabid eh. Ayan. So meron tayong matatawag na tunay na ano, dampa. May ano na, may silungan na talaga. Ayan mga kabukas, tumigil na yung ulan. Unfortunately hindi muna namin maikakabit yung gate kasi ano na, alanganin na sa oras. So dyan na lang muna siya. Pero at least ano, ito nalinis na. And yan, pinapatapon ko na lang sa kanila yung ano, yung mga natabas ni Kuya Natoy, para talagang malinis na tignan dito. Yan, lalabas sila lahat. Matutuyo naman yan. Matutuyo naman yan sa labas. Susunugin ko pa sana rito, kaya lang ano, nag-decide ako ilabas na lang. Total mabubulok naman yan doon sa loob, kaysa sunugin pa natin, di ba? Bawal yata magsunog na ngayon eh. Ayan, dito okay na dito. Ayan. So dito mas mapaplano natin mga kabukas kung paano natin itatayo yung kulungan ng kambing, gawa ng malinis na. Ayan. Then itong gate. Yung gate po namin mataas po talaga, kasi 3 patong din po na yero yung aming bakod. Pero matibay naman po yan. Ito nga, may ano po yan eh, may buhos po semento yung aming poste, ano. Yan, may buhos po semento. Andito po bisagra. Yan, andito bisagra. So suportahan pa po yan, ilalagyan pa namin yung pamakuan yan dyan. Papako pa namin sa pamakuan ng bahay, ng bubong, para talaga kumapit. And then yan po ibayugin, solid po na kawayan yan, bayugin. Nandiyan po ang bisagra, 4 na pirasong bisagra ikakabit natin. Matibay na rin po siya. Pag natangay po yung gate, kasama bahay. Kasi ipapako namin sa bahay yung ano,
Yung taas nun yun. Pag natangay yung gate kasama bahay, tapos si Emo nasa loob. Pak, tuklap yung bahay, si Emo matitira sa baba. Comedy. Ayan. Ayan na mga kabokal. So tapos na naman kami for today. Yan, pinapatapos ko na lang sa kanila para malinis sa tignan. And then bukas panibago na naman. Yung aming bahay nga, ayan, yung ating munting bahay, okay na. Na-testing na po kagad natin sa ulan at okay naman. Ayan, may modification lang po tayong gagawin doon sa kulungan ng baboy. Yung ano niya, yung overlapping niya. Baka lagyan ko sa ibabaw ng plain sheet. Kasi yung ganong kalakas na ulan pala kayo na mga kabukals, pumapasok yung angge. Lumulusot dun sa may overlap niya. So iibabawan namin ng plain sheet yan. So makita nyo naman yan pag ginawa namin. So yun, yung at least po nakikita po natin yung nagiging problema. Wala pa yung mga hayop na testing na po kagad natin na yun nga, pag sobrang lakas pala pumapasok yung angge sa loob. So yun, gagawa natin ng paraan kagad yan para paglipat ng ang mga baboy okay na sila. Bibili lang siguro mga 2 plain sheet ang kakailanganin doon. 2 bibiyakin namin sa gitna. Ayan, so bago po tayo magtapos, shoutout po kay Gene Webster. And dun po sa mga nagko-comments, pasensya na po. Unti-unti ko pong sinasagot, kaya lang hindi ko po talaga kayang ubusin. So pasensya na po doon sa sobrang late ko na po nasasagot. And sa mga nagpapa-shoutout, shoutout na lang po muna sa inyo lahat. Pag nadaanan ko po yung inyong comments, isa-shoutout po kayo individually. So yan, maraming salamat sa lahat po ng mga solid ka-vocals and mga silent viewers ko po. Maraming salamat. And syempre sa ating kaibigan po na si Sir Boy at Sir, maraming salamat. Ingat po kayo dyan. So hanggang dito na lang. Muli, ito ang inyong ka-vocals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at higit sa lahat ay kumilos. Siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!